Ating flag raising program ngayong umaga. Tayo po ay umarap na sa ating bandila at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas saliw sa tugtugin ng Quezon City Symphonic Band. Mga kapwa ko Pilipino, ang lupang hinirang. Para po sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas, tinatawagan ko po si Ms. Jean Bautista from the Office of Councilor Kate Cositeng. Thank you. Itaas po natin ang kanang kamay at sumabay sa aking pagbigkas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay isang Pilipino. Ako ay isang Pilipino. Buong katapatang nanunumpa. Buong katapatang nanunumpa. Sa watawat ng Pilipinas. Sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag. At sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at kalayaan. Na may dangal, katarungan at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos. Na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos. Makatao, makakalikasan at makabansa. Makatao, makakalikasan at makabansa. Para po sa ating panalangin, tinatawagan ko po si Miss Lucille Guillen from the Office of Councilor Kate Cositeng. Itaas po natin ang ating presensya sa ating dakilang lumikha. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataong tulad nito. Bagamat mayroon pa rin kakaiba sa ating panahon, kami po ay patuloy ninyong ginagabayan at inaalagaan. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng ibayong lakas at pagmamahal sa aming punong lungsod, Joy Belmonte, at sa aming Vice Mayor Gian Soto, at sa buong konseho ng Sangguniang Panglungsod. Salamat din po sa mga kawani na patuloy na naglilingkod ng buong husay at katapatan sa aming lungsod, sa kabila ng panibagong hamon ng panahon. Patnubayan at ingatan nawa ang mga taong nagtitiwala at naniniwala sa aming serbisyo, kakayahan, nakapaglingkod sa kapwa. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang sa pagtupad sa aming mga tungkuling ginagampanan. Pagkalooban mo po kami nawa ng patuloy na pagkakaisa, kalakasan at malasakit sa kapwa. Pakaingatan po ninyo at yakapin ang aming bansa sa mga balakid, lindol at sakuna. At haplusin ng kagalingan ang may mga karamdaman. Higit sa lahat, patubayan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuloy na umaasa sa inyong kadakilaan at pagpapala. Ito ang samot dalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Para po sa panunumpanan ng Lingkod Bayan, tinatawagan ko po si Binibining Grace Narvasa mula sa tanggapan ni Konsehal Kate Cositeng. Itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod sa aking bigkas. Panunumpa ng paglilingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko Pangangalagaan ko
ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. maglilingkod ako ng may malasakit, Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, katapatan, kahusayan ng walang pakinikilingan. at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako Magiging mabuting halimbawa at ako magbibigay ng pag-asa at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa bawat panahon upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ito ng buong kahusayan ang sambayanan. ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi Di ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makatao, makakalikasan at makabansa. makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, tungo sa adikain ng matatag, tungo sa adikain na matatag, maginhawa, maginhawa, at panatag na buhay. at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng poong may kapal. kasihan nawa ako ng may kapal. Mari na po tayo magsipagupo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yon. Para bigyan po tayo ng short talk, ang OIC po ng Persons with Disability Affairs Office, Miss Deborah C. Dakanay. Pagbati sa ating lahat sa pamumuno ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, kasama na rin po ang mga konsihal sa ating pong sanggunian. Magandang umaga po at sa ating mga kapwa kawani ng Lungsod Quezon, magandang umaga po sa ating lahat. Tuwing buwan ng Oktubre, ating ipinagdiriwang ang pagkakatatag ng ating minamahal na lungsod, ang Lungsod Quezon. Happy 84th Founding Anniversary, Quezon City. Balikan natin saglit ang multing kasaysayan ng ating lungsod. October 12, 1939 nang ating itatag ang Lungsod Quezon bilang pagkilala kay President Manuel Luis Quezon. Tayo rin ay nagsisilbing kabisera o national capital mula 1949 hanggang 1976. Sa kasalukuyan, kilala ang Quezon City bilang City of Stars. Dahil sa ating lungsod, matatagpuan ang ilan sa mga pangunahing kumpanya sa mundo ng entertainment. Sa konteksto naman ng good governance, tayo ay nakatanggap ng pagkilala mula sa DILG. Ito ang Seal of Good Local Governance na taon-taon nating sinisikap na makamit. Kinilala rin tayo ng Commission on Audit sa pangatlong pagkakataon bilang Philippines' richest city at nakatanggap ng COA Unqualified Opinion, ang pinakamataas na pagkilala para sa maayos at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Tunay na pagkilala sa pinakamahusay at progresibong punong lungsod, ang ating Mayor Joy Belmonte. Palakpakan po natin. Kung saan sa kanyang administrasyon, 2 beses din tayong nakatungtong bilang top finalist at tinanghal ng Galing Pook Foundation na isa sa mayroong pinakamahusay na programa sa lahat ng local government unit. Maliban pa po ito sa daang-daang pagkilala na ating natamo. Ayon naman sa ating Comprehensive Development Plan for 2021 to 2025, nais nating kilalanin ang lungsod bilang the Green Lung of Metro Manila,
at pagbati muli sa ating punong lungsod na kinilala bilang Resilience Champion sa katatapos lamang na Resilience Awards for Women. Palakpakan po muli natin ang ating punong lungsod. Nais din natin maging Knowledge Industry Capital of the Philippines at the Health and Wellness Center in the Asia Pacific. Makinang, masaya, progresibo. Yan ang ilan sa ating mga pagpapatunay na maraming nais manirahan sa ating lungsod dahil sa ating pangarap na high-quality city o high-quality community. Mahalaga ito bilang sa ating mga lingkod bayan, lalong-lalo na ngayong pagdiriwang ng 84th founding anniversary. Kung kaya't malugod, at isang karangalan po sa amin sa Quezon City Persons with Disability Affairs Office na ibahagi sa inyo sa ilang mga pangunahing gawain ng aming tanggapan bilang ambag sa pagtitiyak ng tunguhin bilang lokal na pamahalaan. Una, dahil sa pagkakaroon ng Persons with Disability ID electronic registration sa tulong ng QCE services, ang ating lungsod ang kauna-unahan at bukod tanging local government unit sa buong bansa ang mayroong 100 compliant sa Department of Health, Philippine Registry of Persons with Disability. Katunayan, mula sa 0%, naging 100% aligned ang ating mga datos. Nagsimula tayo noong 2021 at sa kasalukuyan ay mayroon tayong higit 58,000 na registered persons with disability o 69% ng buong NCR at 4.8% naman ang ating ambag sa kabuuang datos ng bansa. Ang datos na ito ang ating batayan upang matiyak na data-driven ang ating mga plano at efficient service delivery sa ating mga gawain. Bukod pa riyan, tinapos natin mula sa libo-libong backlogs. Ngayon ay wala ng mahabang pila at delays sa Persons with Disability ID application at card issuance. Patuloy nating pinagbubuti ang pagbibigay serbisyo upang mabilis at masaya nating naihahatid sa mga mamamayan ang bawat serbisyo at programa ng lungsod. Pangalawa, hindi limitado sa ID registration at issuance po ang aming trabaho sa QCP DAO. Patuloy ang aming paglikha ng mga inklusibong programa para sa ating minamahal na sektor. Sa loob po ng isang taon, higit sa 6,000 ang ating naabot ng mga Q-citizens may kapansanan sa pamamagitan ng ating mga programa. At isa na rin po dito ang pinakabagong Disability Inclusive Employment Program, katuwang ang Public Employment Services Office o PESO. Ang programang ito ay pinasayaan kasama pong ating butihing mayor noong Agosto. Ang kasama ka sa QC, ang taong may kapansanan ay may karapatan at kakayahan. Sila po ay kasalukuyang nakadeploy sa 39 na tanggapan ng ating lokal na pamahalaan. Bukod din po dito, para sa pribadong sektor, katuwang ang Kabalen Group of Companies, nabigyan po ng pagkakataon na maging bahagi ng kanilang kumpanya bilang regular na empleyado ang ating mga 7 DEP applicants sa iba't ibang Kabalen branches sa ating lungsod tulad ng Eastwood, SM Mega Mall, Robinsons Galleria. Katuwang naman ng QCDRRMO, sinimulan natin ang pagsasagawa ng Disability Inclusive Disaster Program at first aid training sa mga persons with disability at kanilang mga pamilya. Tayo rin ang lungsod na nagsasagawa at kauna-unahang gumamit ng electronic braille sa mga mag-aaral o braille learners ng Batino Elementary School at Carino High School. Pangatlo, patuloy nating pinapalakas ang ating mga gawain tulad ng disability awareness and sensitivity trainings upang bigyang diin ang pagkilala sa karapatan pantao ng mga taong may kapansanan at iwaksi ang iba't ibang uri ng balakid o barriers. Tulad na lamang ni Shirley,
hindi niya po tunay na pangalan, ay isang membro ng organisasyon ng mga persons with disability mula sa Barangay Escopa na nakakaranas ng barrier sa paggamit ng sidewalk, rampa, at may pagkakataon na kahit paggamit ng toilet na batayang pangangailangan ng isang individual ay hindi niya matamasa dahil hindi sumunod sa itinakdang batas o ang tinatawag nating accessibility law. Si Leonie, na isang deaf na hindi namang nakatapos ng elementarya at nakaranas pa ng sexual na pang-aabuso. Nakakalungkot mang isipin, pero laganap ang mga ganitong uri ng paglabag sa batayang karapatan pantao ng sektor ng persons with disability. Malaki ang gampanin ng QCB daw na masiguro na ang mga karapatan ng persons with disability ay nabibigyan ng tugon mula sa sektor at tayong mga nagpapatupad dito. Kung kaya't lahat ng plataporma ay aming ginagamit upang maisagawa ang mga programa at proyekto para sa sektor, mula sa pakikipag-ugnayan mula sa iba't ibang departamento para sa regular na accessibility audit, interpreter at deaf relay court assistance, disability sensitivity, at basic Filipino Sign Language training. Hanggang sa katatapos lamang na Mr. and Miss QC Hall employees, ay dala-dala namin ng prinsipyo ng inclusivity. And I quote from the Q&A portion of our top 5 finalists, AJ Villafuerte, either a public servant or a queen, it is our duty to improve inclusivity for persons with disabilities. It is lack of awareness and sensitivity that prevents them from integrating themselves to a society that is progressive, accessible, and equal. Lahat dapat kasali. Walang maiiwan sa laylayan sa gitna ng pag-unlad. Ang ating pagbati rin mula sa Human Resource Department para sa kanilang pagsasagawa ng mga webinars upang gunitain ang mental health awareness celebration ngayong buwan ng Oktubre. At gagamitin ko din na po itong pagkakataon upang kayo po ay imbitahan sa paggunita ng Cancer Awareness Month activity na gaganapin sa darating na Huwebes, October 20, alas 3 po ng hapon yan sa Liwasang Aurora. Ito ay isang advocacy at fundraising activity na tinawag nating Relay for Life na may temang Every Step Brings Hope. Sa taong ito, ang ating lungsod ang siyang mangunguna sa pamamagitan ng Quezon City Health Department. Katuwang po ang iba't ibang mga tanggapan sa ating lungsod. Ang gawaing ito ay kumikilala sa mga magigiting na cancer patients, survivors, primary caregivers, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng persons with disability, batay na rin sa RA 11215 o ang National Integrated Cancer Control Act. Ang mga malilikom po na sa fundraising activity nito ay gagamitin sa iba't ibang programa ng Philippine Cancer Society para sa cancer awareness and screening for early detection. Umaasa po ang QCP daw, kasama ang iba pa namin mga partners sa pagsuporta po ng ating mga iba't ibang mga empleyado sa activity po na ito. Lagi at bilang pagwawakas, salamat sa Panginoon at binigyan niya po tayo ng leader na tunay na nagmamahal at kumikilala sa kagalingan ng mga taong may kapansanan. Maraming salamat po, Mayor Joy. Gayon din po sa ating City Administrator, si Mike Alimorong, sa ating Chief of Staff, Ma'am Rowena Macataw. Gayon din po sa lahat ng mga department heads at lahat ng mga tanggapan, District Action Officers, na aming patuloy na katuwang at kakampi upang maisakatuparan ng iba't ibang programa ng sektor at ng ating pasasalamat at suporta sa sangguniang panglungsod po sa ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Gian Soto. Gayon din po ang Chairperson ng Committee on People with Disability, Councilor Kate Cosateng, at Majority Floor Leader, Councilor Dorothy De La Mente, 10 po ng kanilang mga kasama sa konseho. Muli, maraming salamat po at maligayang anibersaryo, QC. Ayan, maraming salamat once again ang ating pong OIC ng Persons with Disability Affairs Office, Ms. Deborah C. Dacanay.
Para bigyan po tayo ng isang mensahe ngayong umaga, ang chairperson po ng Committee on People with Disabilities at konsehal po natin mula po sa Distrito 3, Councilor Kate Abigail G. Coseteng. Grabe pong buo naman yung pangalan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po, babatiin ko din po ang napakasipag na mayor natin, si Mayor Joy Belmonte. Ayan. Ang ating pong Vice Mayor Gian Soto. Ayan. Kahit na hindi maganda yung panahon ngayon, nandito po silang lahat ngayon, umaga. Andito rin po si Councilor Doc Eli Juan, Councilor Rani Lodovica. Siguro naman walang hindi nakakakilala kay Councilor Rani Lodovica dito. Si Tito Godi, Councilor Godi Liban. Councilor Eric Medina. Councilor Banjo Pilar. Yung dalawang bagets, magkambal sa konseho. Yan, silang dalawa yan, ni Councilor Victor Bernardo. At syempre, nandito rin si Councilor Charm Ferrer, Councilor Precious, at Councilor Nanette Dasa. At sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga department heads, magandang umaga. Kahit na hindi maganda yung panahon ngayong umaga na to, we are all in high spirits because we are going to give awards today. The QC Exemplary Awards para sa mga drug-cleared barangays. Tama ba? Nandito silang lahat ngayon. At ang ating mga Bayanika Award, ang ating mga modern na mga bayani. Nandito rin sila, ang ating mga PWDs. At ngayon ko lang nakita, nandito rin pala ang ating city administrator, si Mike, ang ating CA Mike Alimurong. Kamusta naman yung BP mo ngayong umagang ito? Okay naman? Medyo easy tayo sa ating mga blood pressure natin ngayon at medyo uso yung stroke. Kaya ang payo ko sa'yo, CA, relax ka lang. Huwag masyadong mainitin yung ulo, ha? Ayan. Anyway po, bilang isang mambabatas po ninyo, saksi po ako sa ating mga modern na mga bayani. Para makapagpalaki ka ng isang anak na may kapansanan bilang isang chairperson ng PWD, para makapagpalaki ka ng anak ng mag-isa din. Hindi po ba napakahirap po niyan? At ngayong umaga po na ito, bibigyan po natin ng award sa katuna ang ating mga PWDs na mga nanalo sa recent na Paralympics po natin. Sana nandito kayong lahat kasi last week binigyan din po namin sila ng resolution na pagbibigay ng pagpupuri para sa ating mga para-athletes na lumahok at nanalo. Si Mr. Everisto Carbonel na nanalo ng gold medal ng 2023 ASEAN Para Games Men's Javelin. At si Mr. Jason Ocampo na nanalo ng bronze medal para sa table tennis naman. Mga PWD ito, ha? Miss Kerobin na nanalo ng bronze medal sa women's doubles para sa table tennis sa ASEAN Para Games 2023 na ginawa sa Cambodia. Nandito din ba si Mr. Augusto Hernandez na nanalo ng silver medal sa pinakaunang official Asian Para 10-pin Bowling Championship na ginanap sa Hong Kong. Nandito rin siya? Ayan, congratulations sa inyo. Meron din mga nanalo pa po na paparangalan tayo mamaya. Kaya po, bilang chairperson ng PWD, nagsusulong po tayo ng mga iba't ibang mga resolution at saka mga ordinansa para po sa ating mga constituents. Naalala ko po, ang pinakaunang resolution na ginawa ko, total na banggit kanina ni Miss Debbie yung cancer, ay yung pag-expedite ng proseso ng pagkuha ng QCID
ng mga may cancer at mga nagdadialysis. Dahil kapag ka nalaman mo na may cancer ka na, syempre magpapakimo ka at bibili ka ng mga gamot, hindi po ba? So yung ID natin, magagamit natin agad para sa discount, sa 20% discount sa mga drugstores at napakamahal din ng pagdadialysis ngayon at ng mga chemotherapy. Ganun din ang pagsulong ng ating PWD code na kung saan nandoon na po nakapaloob na lahat ng batas natin patungkol sa PWD. At kung magkakataon po, tayo po ang pinakauna sa ating bansa na magkakaroon ng PWD code. So, nagpapasalamat din po ako dahil nagkaroon na po tayo ng technical working group patungkol po dito at yung suporta po ni Vice Mayor Gian Soto sa amin po sa Konseho. Maraming salamat, Vice Mayor Gian Soto. Lahat po tayo ay bayani sa ating mga kanya-kanyang mga storya. Kaya gawin nating inspirasyon ng isa't isa at respetuhin natin ang pinagdadaanan ng bawat kasama po natin. So muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto lang po ako para sa inyo at muli po nagpapasalamat po ako sa suporta ng ating Mayor, Mayor Joy Belmonte, sa mga persons with disabilities. Hindi po ako nahihirapan bilang chairperson ng PWD sa Konseho dahil po sa kanya. Maraming salamat po, Mayor Joy Belmonte. At sa ating mga kasamang konsehal at department heads, magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Yeah, maraming salamat po once again ng ating konsihal. Councilor from District 3, Councilor Kate Coseteng. And magkakaroon po tayo ng Bayanika Award and QC Honesty Exemplar Award and Recognition of Drug-Cleared Barangay. At para po sa parangalang awards ngayong umaga, inaaniyahan po namin sa stage si Attorney Noel R. Del Prado, puno ng Human Resource Management Department or HRMD, kasama ang ating Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto at ang ating mga konsehal. The Quezon City Government proudly presents this Bayanika Award to the following personnel from the City General Services Department in recognition of their selfless act of heroism, swift response, and exceptional courage by responding to a fire emergency that occurred at the Quezon City ID storage last 7 of August 2023. These awards earns for the recipients 2 merit stars to be credited to their performance rating for calendar year 2023. Given the 16th day of October 2023, inaaniyahan po natin sa entablado ang mga sumusunod na personnel kasama ang kanilang officer in charge na si Ms. Fe B. Bas, Celso D. Castro. Ayan, palakpakan naman natin, Samuel B. Gapag, Francisco A. Abrigo, Arnel T. Sagadal, Laura A. Paulino, Gary M. Acebuche, William S. Corpus, Rex G. Jeronimo, John D. De La Roca, Joey Ray A. Castillo, John Louis T. Arellano, John V. Palisok, Ryan G. Miguel, Julius L. Magparok, Libreto F. Buwisan at Danilo H. Pintak. Muli po galing po sa City General Services Department, pinaparangalan din po natin sina Joseph D. Bacaling, Emilio de los Santos at Paul R. Pancho ng QC Honesty Exemplar Award. Ayan, si Mr. Bacaling ay nakatagpo ng isang itim na bag habang nasa kanyang routine inspection noong ika-7th day ng Setyembre 2023. Kabilang sa mga nilalaman ng bag ay mga importanteng dokumento, iPod at iPhone. Si Mr. Santos naman ay may natagpong itim na pitaka habang on duty sa tax payment lounge sa City Treasurer's Office, Annex Building, Quezon City Hall Complex. At ang pitaka ay may nilalamang 10,000 pesos at driver's license. Ayan, at panghuli po, si Mr. Pancho naman ay may nakita ring itim na pitaka sa entrance ng Building Regulatory Office or BRO ng Quezon City Hall Complex habang siya ay naka-duty. Ang pitaka ay may nilalamang 35,680
at ilang mga ID. Palakpakan naman natin silang lahat. Yan, lahat po ng mga natagpuan ay naibalik sa mga may-ari nating mga Q citizens. Lubos ang pasasalamat ng mga ito sa ating mga awardees. Kaya muli po, palakpakan natin ang ating mga bayani dito sa Lungsod Quezon, sa Quezon City Hall. Di ba? Mga ating mga tapat na kawani, di ba? Mga bayani natin, mga nagsasakripisyo ng kanilang mga buhay para lang mapaglikuran tayo, mga Q citizens. Yan, maraming salamat po. Ayan, susunod po ang ating recognition for drug-cleared barangays. The Quezon City Government through the QC Anti-Drug Abuse Advisory Council as chaired by the Honorable Maria Josepina Belmonte and Honorable Gian Soto is committed to attain its goal for a drug-free QC. Through the continuous implementation of Barangay Drug Clearing Program, the Quezon City Government has successfully attained 11 drug-cleared barangays out of 29 barangays from different LGUs in NCR as deliberated and evaluated by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA last September 6, 2023. At present, we have 94 drug-cleared barangays out of the 142 barangays in Quezon City. And to honor the continuous dedication to our barangays in the drug clearing program, our Honorable Mayor and Vice Mayor are here to present the plaques of recognition to the 11 drug-cleared barangay.